At ang balita natin ngayon mukhang itong Barangay Ginebra at itong Northport Batanguer ay nagkasundo na pagdating dito sa isang trade. Mukhang gusto nang kunin ng Barangay Ginebra itong si Arvin Tolentino, lalo na pagkatapos umiscore ng 51 points mula dito sa huling panalo ng Northport kontra Converge. Mukhang after scoring 51, si Arvin Tolentino ay babalik na dito sa Barangay Ginebra at ang magiging kapalit ay itong si Bon Pesumal at si Jason David at pakasamahan ng first round pick. Kung nakita ninyo yung laro ni Arvin Tolentino, parang yan talaga ang kinakailangan ngayon ng Ginebra. Isang additional scorer dahil marami nga nagsabi na nanalo sila sa San Miguel pero masyado silang umasa kay Brownlee. Ngayon kung makukuha nila ito si Arvin Tolentino, diyan natin mababago yung sistema dahil magkakaroon sila ng isa pang player na pwedeng puntahan talaga pagdating dito sa scoring. Kaya hindi na nakagugulat na talagang gusto na siya makuha ng Barangay Ginebra. Abangan na lang natin kung kailan ito magagawa pero anytime daw ang Northport willing nang i-trade dito si Arvin Tolentino pabalik sa kupunan ni Coach Tim Cone. At sigurado na pag napunta dyan si Arvin magkakaroon na ito ng playing time. Hindi katulad ng una niyang stint sa Ginebra na ito ay nabangko. Kaya abangan natin kung anong magiging sitwasyon dito at kung sino ang iba pang pwedeng dagdag ng Ginebra just in case nga na hindi sumapat itong si Pesumal at itong si Jason David. Baka hindi kasi i-approve ng PBA Trade Committee. Pero kumpiyansa ang SMC na kapag in-offer nila yan, papayag ang Northport pati na ang PBA. Kaya ito si Arvin Tolentino ay makababalik na kaagad-agad dito sa Barangay Ginebra. At talagang kinakailangan na siya ngayon nitong Ginebra dahil malaking bagay yan para sa kanila. Matunog pa rin yung balita na itong San Miguel ay magpapalit ng import at ang susubukan daw nila makuha ay itong si Shabazz Muhammad na naglaro na dati para sa kanila. Hindi pa tiyak kung ito ay matutuloy pero parang ganyan ngayon ang sitwasyon dito dahil gusto rin masiguro nitong San Miguel Bay na makakakuha sila na isang prolific import. Totoo naka-score ng 50 points itong si Jordan Adams pero parang hindi masyadong kumbinsido ang management dahil nagawa niya yung kontra dito sa Blackwater na wala namang import. Kaya sa ngayon, nakita rin kasi ng management na kahit okay yung performance nitong si Adams, ay parang hindi siya ka-level nitong si Justin Brownlee at si Rondae Hollis Jefferson. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin nila ay baka hindi sila umabot dito sa finals kapag dumating na yung panahon. Kaya ngayon susubukan nila makuha itong si Shabazz kung siya ay magiging available pa. Ito ngayon ang magiging importanteng desisyon ng management. Dahil sa tingin naman ng iba parang hindi pa fit itong si Shabazz Muhammad para sa SMB dahil hindi rin naman sila nakalayo nung ito ang kanilang kinuhang import. Kaya abangan natin kung ano magiging desisyon dito ng San Miguel Beer sa bandang huli kung magpapalit sila ng import o hindi. Okay naman daw talaga ito si Jordan Adams pero alam nila na pagdating ng playoff sa makakaharap nila itong TNT o Barangay Ginebra at yung performance ni Adams, yung kalibre nito ay parang hindi sapat para dito kay Brownlee at kay Rondae Hollis Jefferson at sa iba pang mga high caliber imports. At yan ang dahilan ngayon kung bakit sa tingin nitong San Miguel Beer ay baka kinakailangan gumawa na sila ng pagbabago. Siyempre maaga pa to pero gusto siguraduhin ng management na ang San Miguel ay hindi mabibigo dito sa Governor's Cup. Kaya handa silang gumawa ng aksyon katulad ng pagkuha ng ganitong klaseng import. Yun nga lang, depende rin kasi yan kung magiging available pa si Shabazz at kung magkakasundo sila dito sa salary na hihilingin ito. Kaya yan ang developments ngayon sa SMB. Natalo ang Magnolia Chicken Templados dito sa TNT Tropang Giga at 1-2 na yung kanilang record. Ito nga ba yung sinasabi natin na yan ang dahilan kung bakit yung mga fans ng Magnolia ay parang hindi pa rin sila masyadong kampante kahit na nagkaroon ng pagbabago dito. Nakita naman natin naka-score ng 14 points ito si Xavier Lucero pero hindi pa rin naging sapat. At ang tanungan ng mga fans, kung nagpalit na ng mga players at mahusay naman yung import, bakit hindi pa rin nananalo? Hindi kaya ang problema na dito ay yung sa coach. 1-2 na yung record nila. Totoo nanalo itong Magnolia pero kailangan i-consider natin na yung talo nila ay nanggaling dito sa TNT at sa Meralco yung mga kinukonsider na mga elite teams dito sa PBA. At alam naman natin na iyan ang dapat talunin ng Magnolia. Kahit sabihin pa natin na maaga pa dito sa PBA Governors Cup, ang problema kasi kinakailangan makakuha na sila ng maraming panalo dahil habang tumatagal, lalong nagiging mahigpit yung labanan dito. At yan ngayon ang kailangan nating abangan kung ito ay magkakaroon pa
ng tinatawag na pagbabago dito sa sistema ng Magnolia. Dahil kung hindi walang pagbabago, sabi nga nila kahit sino player ang ilagay mo dyan, ganun din ang mangyayari dahil si Coach Vic Tolero pa rin ang may hawak. Kaya kailangan na siguro pag-isipan talaga ng Magnolia kung babaguhin ba nila yung kanilang coach o hindi. Maraming naniniwala na ito si Vic Tolero ay baka hindi bitawan dahil ang nag-appoint dyan ay si Al Francis Chua daw. Pero kinakailangan siguro pag-isipan mo muna mabuti ng Magnolia, baka ito na talaga panahon para sila ay magpalit ng coach. Dahil mukhang medyo nahihirapan na talaga itong Magnolia Chicken Templados pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon. Kaya ngayon, abangan na lang natin kung ano ba magiging pagbabago dito. Kung ang Magnolia ay mananatiling si Vic Tolero coach o kung magkasunod-sunod ang talo nila, baka mapilitin na ang management na gumawa ng hakatbang at palitan na ito. Mag-e-expire na ang kontrata ni Christian Stan Hardinger sa November at marami ang naniniwala na ito'y hindi magre-renew dito sa Terra Firma Jeep at ito ay aalis na rin dito sa PBA. Posible na ito'y makakuha ng offer sa ibang koponan pero yung rights nito mananatili sa Terra Firma at sa tingin ko hindi naman ito pakakawalan ng SMC. Siyempre, unless ang ibigay ng TNT for example si Brandon Rosser at hindi naman yan gagawin ng TNT. At ito namang si Stan Hardinger sa tingin ko hindi na maglalaro para sa SMC dahil ang balita noon hindi raw siya natuwa nung tinrade siya ng Barangay Ginebra dito sa Terra Firma. Kaya malamang kapag nag-expire na kontrata ni Stan Hardinger ito ay mag-a-abroad. Dahil dito ang lalabas niyan, tinrade ng Terra Firma itong si Isaac Go at si Stephen Holt pati na yung first round pick nila para kay Stanley Pringle at dito kay Mark Nonoy na hindi pa nila nasa sign up dahil ayaw pakawalan ng MPBL team niya. At itong si Stan Hardinger mawawala na rin. So yan ang magiging sitwasyon ngayon dito malamang. At yan siguro dahilan kung bakit ito tinrade na ng Barangay Ginebra dahil alam nila na mag-e-expire na kontrata at hindi na ito maglalaro dito. So para makasiguro kinuha nila itong si Isaac Go. Ngayon titignan natin kung ano magiging sitwasyon dito sa Barangay Ginebra at sa Terra Firma kung magkakaroon pa ng ibang trade. Kung sakaling hindi nga bumalik itong si Christian Stan Hardinger, magkakaproblema Terra Firma sa sentro talaga at matitira na lamang ay itong si Kay Mark Carino. Kaya abangan natin, malamang kung ito si Stan Hardinger hindi mag-renew ng kontrata, babagsak siyempre laro ng Terra Firma dahil mawawalan sila ng sentro at bababa ang kanilang record. Pero at least makukuha nila yung first round draft pick malamang dito sa susunod na draft. Yun nga lang malamang yan ay pamimigay din naman nila dito sa SMC kaya walang magiging improvement. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Darina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, Malyari Mascarinas, Alicia Garcia, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Katsakino Dukusin, pinabati din natin si Andrea Alexis Bagares, si Alfonso Dindin at Dirty Balaba, pati na rin si John Mike Winky, Jervin Chris, pati na rin itong si Juan Solegue, Irene Salangsang, Edwin Carmona Jr., Michael D., si Dexter Domer, Jason Mendoza at iba pa.